Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jane at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Siguro, tulad ninyo, may mga pagkakataong natututo tayo sa mga pagsubok na dumaan sa atin at may mga alaalang bumabalik sa atin tuwing pinagmumuni natin ang ating nakaraan. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang bahagi ng aking buhay na nagbigay sa akin ng lakas at sana magbigay rin ito ng inspirasyon sa inyo. Noong bata pa ako, ang bahay ni Ninong ay ang pinakamagandang lugar para sa akin. Madalas, tuwing weekend, doon ako ipinapadala ng mama ko. Si Ninong, isang mabait na tao, na palaging may pasalubong at may mga kwento na nagpapatawa sa akin. Sa kanyang bahay, pakiramdam ko'y laging safe. Walang mga gawain o pagsubok, wala kundi saya at laro. Laging may bahay-bahayan. Para sa akin, parang ang saya ng maglaro ng ganoon. Gamit ang mga lumang kortina at mga gupit na papel, gumagawa kami ng aming maliit na mundo. Si Ninong, tuwing walang ibang bisita, ay siya ang aking asawa. Ako naman, ang aking asawa, ang pinakamasunurin. Sa kanyang mga mata, ako ang pinakamagandang asawa. Magka-team kami, palaging magkasama sa bawat laro. Hindi ko alam kung bakit, pero masaya ako. Laking pasasalamat ko sa mga simpleng bagay na iyon. Noong mga panahong iyon, hindi ko pa lubos na nauunawaan ang kahulugan ng mga halik, mga haplos, at ang pakiramdam ng pagiging espesyal. Pero si Ninong, sa kanyang mga salita, ipinakita niya sa akin na ako ang pinakamahalaga sa kanya. Ang bawat gabi ng laro, ang bawat halik sa pisngi, sa mga mata ko, ito'y tila isang masayang kwento. Walang alinlangan, wala akong nararamdamang mali sa lahat ng iyon. Para sa akin, siya ang pinakamahal na tao sa buong mundo. Ngunit habang tumatagal, habang tumutubo ang aking mga mata sa mundo, napansin ko na may hindi pagkakaintindihan. Bakit ako lang ang asawa sa kanyang laro? Bakit hindi ko kayang isalaysay sa iba ang nangyayari? Minsan, tumitingin ako sa mga mata ni Ninong at ang nararamdaman ko'y parang may hindi tama. Pero sabi nga niya, hindi mo pwedeng sabihin, Jane. Kapag sinabi mo, magagalit ang Diyos, magagalit ang iyong mama. Kaya naman naniwala ako. Ano nga ba ang alam ng bata sa mga bagay na ganito? Sa mga panahon na yon, ang tanging alam ko, lamang ay mahal ko siya at iniisip kong espesyal ako para sa kanya. Pero habang tumatanda, isang bagay ang hindi ko maiwasang maramdaman. Ang takot. Takot na ang mga laro na iniisip ko'y wala palang halaga. Takot na baka may iba pang ibig sabihin ang mga ginawa namin. Ang mga halik, ang mga haplos, hindi ko na siya makita tulad ng dati. Si Ninong, para bang hindi na siya ang Ninong na alam ko. Iba na ang tingin ko sa kanya. Sa mga sumunod na taon, natutunan ko na ang bawat maliliit na saloobin ay may mas malaking kahulugan. Ang bawat alingaw-ngaw ng mga salita at galak ay may mga sugat na hindi ko noon nakikita. Dahil sa kanya, natutunan kong tumaas ang aking pag-iisip at mas makita ang mundo sa ibang pananaw. Hindi ko alam kung paano ko tatanawin ang lahat ng mga ito. Ngunit sigurado akong hindi ito dapat nangyari. Ang bahay-bahayan na sa unay isang masayang laro ay naging isang simbolo ng mga sugat na hindi ko alam kung kailan ko ilang taon din ang lumipas bago ko nakahanap ng lakas na magkwento ng totoo. Noon, nag-19 na ako at nagsimula nang magbago ang aking pananaw sa buhay. Hindi ko na kayang itago pa ang sakit na matagal ko nang dala. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang pagiging tahimik, ang magkunwaring walang nangyaring masama sa buhay ko. Dumaan ako sa isang therapy group. At sa loob ng mga linggong iyon, nagsimulang magbukas ang mga sugat na matagal ko nang pinipigilan.
Napagdesisyunan kong magtapat, magbukas. Pinili ko ang isang kaibigan ko na matagal ko nang kilala, si Clara. Magkasama kami sa kolehiyo at para sa akin, siya na ang pinakamalapit na tao sa buhay ko. Magaan ang pakiramdam ko sa kanya, ang pakiramdam na hindi ako huhusgahan, hindi ako babastusin. Kaya nang dumating ang pagkakataon, nagdesisyon akong magsalita. Tinanong ko siya kung pwede ba akong magkwento. Hindi ako sigurado kung paano ko sisimulan, ngunit alam ko kailangan ko nang ilabas ang mga nararamdaman ko. Habang nagsasalita ako, halos walang tigil ang pag-agos ng mga luha ko. Ang sakit na matagal ko nang itinagong kwento ay parang umuungol sa aking katawan. Nilalabanan ko ang emosyon, ngunit bawat salitang lumalabas sa bibig ko, parang isang pader na gumuguho sa harap ko. Ikinuwento ko ang lahat, si Ninong, ang mga laro namin, ang mga haplos, ang mga halik na minsang napagod ang aking kaluluwa. Pinilit kong ipaliwanag ang lahat ng ginawa niya at kung paano ako nilason ng mga salitang, "Huwag mong sasabihin sa iba at huwag mong ipaalam sa sinuman." Ngunit nang matapos akong magsalita, hindi ko inaasahan ang nangyari. Si Clara, na palagi kong inaasahan na magbibigay ng suporta, hindi ko alam kung paano niya tinanggap ang kwento ko. Tumahimik siya. Walang anumang reaksyon. Maliban sa mga mata niyang parang nahulog sa isang walang katapusang tanong, hindi siya umiiyak. Hindi siya galit. Wala akong narinig na kahit anong komento. At yun ang mas masakit. Ang pagkakapag nahulog ang bawat pangungusap na lumabas mula sa aking bibig. Hindi ko nakita ang anumang reaksyon na inaasahan ko. Nagpatuloy ang malamlam na katahimikan at ako nawalan na ng lakas para mag-expect pa ng kahit anong komento. "Jane," mahina ang tinig ni Clara. "Kailangan mong magpatawad. Pero hindi ko alam kung paano ko kayang tanggapin ang lahat ng ito. Parang hindi ko pa rin yata matanggap." Ang mga salitang iyon, parang isang dagok sa puso ko. Hindi ko na alam kung anong pakiramdam ang meron ako sa mga sumunod na oras. Ang tao na inaasahan kong magbibigay sa akin ng lakas, siya na mismo ang nagpatibay ng lamat sa loob ko. Hindi ko alam kung ano pa ang nararamdaman ko. Galit, kalungkutan, o pagkadismaya. Ang aking kwento, ang aking confessions, ay tila nawala sa hangin. Wala nang nagbago. At ako? Hindi ko alam kung anong tawag ko sa sarili ko. May mga sandali sa buhay na masakit ang malaman na ang mga tao na inaasahan mong magiging sandalan mo ay hindi pala ganoon kalapit. Parang ako na lang mag-isa. Kung noong bata ako, sa mga laro namin ni Ninong, akala ko ako lang ang pinakamahalaga sa mundo. Ngunit sa paglipas ng mga taon, natutunan kong ang mga bagay na iniisip kong tama ay may kabuntot na malalim na sakit at si Clara, siya na akala ko magiging unang taga-suporta ko. Siya pa ang unang nagpatibay sa pagkakabasag ko. Dama ko ang pagkalungkot ko at kung gaano kalayo ang nararamdaman kong pagkabigo sa mga sandaling iyon. Wala akong makuhang sagot, wala ni isa man. Lumiit ang mundo ko sa mga oras na iyon. Huwag niyo akong intindihin, pero hindi ko na alam kung paano. Minsan, mas masakit pala ang wala kang naririnig kaysa sa marinig mong may sasabihin sila. Pagkatapos kong magtapat kay Clara, parang ang lahat ng tao sa paligid ko ay nagsimula ng magbago. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero parang lahat ng nakapaligid sa akin ay nagkaroon ng takot. Yung mga kaibigan kong dati laging nandyan, nagsimulang umiwas. Hindi ko alam kung anong naging mali sa sinabi ko, pero sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman kong mas nagiging malayo sila sa akin.
May mga pagkakataong magkasama pa rin kami. Pero hindi ko na nakikita yung dati nilang pakikisalamuha. Kung dati, palaging may tawanan, may biruan, ngayon, parang ang layo nila. Yung dating walang kiyeme, ngayon, nagiging maingat. Yung mga galak na dati naming ibinabahagi, ngayon, parang wala na. Parang may malaking dingding sa pagitan namin. Si Clara? Mas lalo siyang naging malamig. Parang hindi ko na siya makausap ng normal. Ibinaba ko ang aking cellphone minsan upang mag-text, pero wala ni isang sagot. Kung nasasaktan ako sa nangyari, hindi ko na alam kung anong tawag sa nararamdaman ko ngayon. Lahat ng mga mata nila parang nagiging malupit, parang ang mga tanong nila ay nagsisilibing mga pako sa puso ko. Nasa isang dulo ako ng kwento at hindi ko alam kung paano ako makakabangon. Pinipilit kong magpatawad sa sarili ko pero hindi ko alam kung paano. Pumapasok ang guilt at sa bawat pagpasok nito, ang puso ko'y unti-unting nagiging mas magaan pero kasabay ng kaluwagan, dumadating ang mga tanong. Nagtataka ako. Mali ba akong magtapat? Masyado bang malaki ang naging epekto ng mga salita ko sa mga taong nakapaligid sa akin? Saan ba ako nagkulang? Sa mga pagkakataong yun, gusto ko na lang sana umalis, magtago sa isang sulok at maghintay na lang na mawala ang lahat ng ito. Nandyan ang mga simpleng tanong. Paano ako magsisimula ulit? Paano ko makakalimutan na ang mga malalapit na tao sa buhay ko ay naging malayo dahil sa akin? Lahat ng nararamdaman ko parang umiiwas sa akin. Mga pagnanasa, mga hinagpis, at mga pangarap. Parang naging nakatago ang lahat ng saya at tanging ang sakit na iniwan ko sa mga mata ng iba ang naging tanging alaala nila sa akin. Para bang ako lang ang may kasalanan sa lahat ng nangyari. Ang pagsisi, ang panghihinayang, at ang takot ay patuloy na gumugulo sa aking isipan. May mga araw na ayokong gumising, at may mga gabi na nag-aalab ang aking mga pangarap. Isang gabi na puro lungkot at pangarap na maghihilom. Ngunit sa mga gabi ng pag-iisa, mas lalo ko pang nararamdaman ang sakit ng pagiging nag-iisa. Nasa isang madilim na kwarto, natutulog ako, ngunit hindi matutulog ang aking isipan. Hindi ko alam kung ang takot na nararamdaman ko ay takot na mawalan sila o takot na baka wala na akong matakbuhan. Sa paglipas ng bawat araw, ang mga tanong na iyon ay lalong dumidilim at mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Minsan, gusto ko na lang tumakbo, ngunit natatakot ako sa kung anong mangyayari sa akin. Baka mawalan ako ng lahat. Ang sakit ng mawalan ng mga tao sa buhay ko, na minsan ay parang sila ang pinaka-importante. Pero paano kung hindi nila ako maintindihan? Paano kung sila ang mawalan sa akin? Dahil dito, nagsimula akong magtanong sa sarili ko. Tama ba itong ginawa ko? Wala na nga bang babalik sa normal? Kung sana ay madali lang. Kung sana ay kayang ibalik ang lahat sa kung paano ito dati. Pero hindi. Dahan-dahan kong nararamdaman kung paano nawawala ang mga piraso ng buhay ko na parang tinangay ng hangin. Mga kaibigan na iniwasan ako, mga mata na hindi ko alam kung may galit o awa. At ako, nagsimula ng magtanong kung may natira pa bang piraso ng aking pagkatao na kaya pang buuin. Isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi, hindi ko inaasahan na makikita ko si Marco. Isang matandang kakilala. Si Marco, isang kaibigan ko noong kabataan ko. Isang taong may kakaibang koneksyon sa akin. May mga alaala akong bumangon mula sa isang malalim na bahagi ng aking isipan. Yung mga magaan na sandali. Yung mga gabing puno ng tawanan at ng mga kwentong hindi ko na matandaan. Pero ramdam ko pa rin sa aking puso. Sa una,
Hindi ko alam kung paano siya lapitan o kung may lugar pa ako sa buhay niya. Parang naiwasan ko na siya noon. Pero sa oras na narinig ko ang pangalan niya, parang may puwersa na nagdala sa akin sa kanya. Andyan siya. Matagal ko nang hindi nakikita. Pero parang wala siyang pinagbago. Yung mga mata niyang puno ng kuryosidad at pag-alala. Teka, Jane? Ikaw ba yan? Ang tanong niya. At nakaramdam ako ng kakaibang init na hindi ko matukoy kung saan galing. Yung parang ang hangin ay biglang naging mas mainit at lahat ng ingay sa paligid ko ay naglaho. Sumagot, ako. Oo, ako nga. Si Marco, hindi ko in-expect na makikita kita dito. Napansin ko ang tono ng boses ko. May konting takot, pero hindi ko na pinansin. Masakit na nga ako, pero sa presensya ni Marco, may isang bahagi ng aking puso na nagsimulang magdahan-dahan na magbukas. Naglakad kami at habang nag-uusap, unti-unting bumangon ang mga alaala ng mga masayang sandali namin noon. Yung mga simpleng hirit, yung mga tawanan namin, at sa mga sandaling yon, unti-unting nawawala ang mga pighati ko. Si Marco na, hindi ko akalaing magbabalik, ay naging isang gabay sa dilim na nararamdaman ko. Pero habang ang puso ko ay nagsisimula ng makaramdam ng ginhawa, may mga tanong akong hindi maipaliwanag. Ano ang nangyari sa amin noon? Bakit parang may nalalabing pagkakautang na hindi pa nababayaran? Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko, yung saya ba, o yung magkahalong kalituhan at sakit na dulot ng mga nakaraan. Si Marco, na mula sa isang madilim na kanto ng aking nakaraan, ay nagsilbing isang ilaw na magaan sa pakiramdam. Ngunit, kasabay ng aking unti-unting paglaya, nararamdaman ko rin ang pagkakagulo sa aking puso. Puno ng tanong, puno ng magkahalong emosyon. Pero hindi ko alam kung paano ko dapat harapin ang mga ito. Habang kami ay nag-uusap, hindi ko maiwasang magsimula ng mga alaala na masakit. Kung gaano kahirap magpatuloy, kung paano ko pinilit magsalita, at kung paanong si Marco, isang tao mula sa nakaraan ko, ang naging simbolo ng magkahalong kalituhan at paghihirap na nararamdaman ko. Siya na dati isang kakilala, ngayoy isang taong muling dumaan, nagdala ng ibang hangin, ngunit puno ng mga tanong na tila hindi ko kayang sagutin. Sa bawat sagot niya, sa bawat ngiti niya, nararamdaman ko ang mga sugat na unti-unting gumagaling. Pero may bahagi pa rin na natatakot akong magtiwala. Kung si Marco ay isang tanda ng pag-asa, nagiging daluyan din siya ng mga alaala ng sakit na naitago ko sa mahabang panahon. Sa mga gabing nag-iisa ako, hindi ko maiwasang magmuni-muni tungkol sa mga desisyon ko. Kung tama ba ang ginawa kong magbukas ng aking puso at isipan sa mga nangyari. Kung mali ba ako sa pag-akala na ang pagkwento ay magiging isang kaluwagan, isang paraan upang mapagaan ang bigat na matagal nang bumabalot sa akin. Minsan, naiisip ko kung sana hindi ko na lang isinapubliko ang mga sugat ko. Kung sana ay pinili ko na lang manahimik at magpatuloy sa buhay ko, na parang wala nang nagbago, pero hindi. Hindi ko kayang magsinungaling sa sarili ko. Hindi ko kayang itago pa ang nararamdaman ko. Bawat lihim, bawat sugat, ay naghihintay na mapansin. Napansin ko na hindi ko pa rin kayang tanggapin ang mga reaksyon ng mga tao sa paligid ko. Ang mga mata nila, na puno ng kalituhan at pagdududa, ay nagsimula ng maging hadlang sa akin. May mga pagkakataong naramdaman ko na parang ako ay isang estranghero sa sariling katawan. Wala na akong pakialam kung anong iniisip nila. Pero sa kabila ng lahat, may mga sandali pa rin na nagdududa ako sa sarili ko. Nang mag-isa ako, tinanong ko ang sarili ko. Tama ba itong ginawa ko? Tama ba ang desisyon kong magbukas ng puso ko? Ngunit sa kabila ng lahat ng kalituhan at tanong, natutunan ko ring makinig sa sarili ko. Napansin ko na sa kabila ng mga sugat at luhang hindi ko kayang ipakita,
may mga bahagi pa rin sa akin na matatag. Yung lakas na hindi ko alam na mayroon. Ako, yung kapasidad ko para magpatuloy at magsimula muli. Yung lakas na hindi nakikita ng iba. Pero nararamdaman ko sa bawat hakbang na aking tinatahak. Hindi madaling tanggapin na may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. May mga oras na ang mga bagay ay lumalabas ng hindi mo inaasahan at hindi mo na alam kung paano babangon. Pero sa mga pagninilay kong ito, natutunan kong yakapin ang sarili ko. Natutunan kong mahalin ang mga pagkatalo at tanggapin na ang mga pagkatalo ay bahagi ng pag-usbong. Sa bawat patak ng luha, natutunan kong maging buo. Hindi ko na kailangang magtago sa likod ng mga maskara o pagpapanggap. Habang ang mga alaala ng mga nangyari ay patuloy na naglalakbay sa aking isipan, nakikita ko na may mga pagbabago na nagaganap sa akin. Isang bahagi ng akin na hindi ko akalaing makikita muli, isang Jane na mas maligaya, mas matatag at higit sa lahat mas tunay. Ang mga pagkatalo ay naging hakbang patungo sa mas magandang bukas. Hindi ko na kailangan pang maging perpekto. Ang mahalaga ay natutunan kong tanggapin ang aking sarili sa lahat ng aspeto nito. Mga pagkakamali, mga sugat, at lahat ng karanasan na humubog sa aking pagkatao. Habang ang mga damdami ko ay hindi pa rin ganap na nawawala, natutunan ko na ang healing ay isang proseso. Hindi ito isang bagay na agad-agad mararamdaman, kundi isang paglalakbay. Bawat hakbang, kahit pamaliit, ay nagdadala ng mga bagong pananaw at pag-unawa. Kung ang mga sugat ay nagbigay sa akin ng sakit, ipinakita rin nito kung gaano ako kalakas upang magpatuloy. Ang unang hakbang ko patungo sa healing ay hindi ang pagpapatawad sa iba, kundi ang pagpapatawad sa sarili ko. Natutunan kong ang mga pagkakamali ay hindi katapusan ng lahat, kundi isang pagkakataon upang maging mas maligaya at mas buo. Hindi ko kailangan pang itago ang aking nararamdaman o ang aking mga karanasan. Ako si Jane at sa bawat araw, natututo akong tanggapin kung sino ako at kung ano ang mayroon ako. Sa mga gabing nag-iisa ako at tinitingnan ang mga alaalang naiwan, natutunan kong hindi ko kailangang magmadali. Hindi ko kailangang maghanap ng sagot sa lahat ng tanong. Natutunan kong yakapin ang lahat ng bahagi ng aking sarili, ang masakit at ang magaan, at patuloy na maglakbay sa landas ng healing. Sa mga araw na nagdaan, mas lalo ko pang naisip ang mga nangyari, ang mga detalye na akala ko ay nakalimutan ko na. Pero habang mas pinagmumuni-muni ko ang mga ito, mas dumadami ang mga tanong na hindi ko pa nasasagot. Bakit ganon? Bakit parang ang bigat ng mga reaksyon ng mga tao sa paligid ko, lalo na kay Ninong? Hindi ko na kayang manatili sa dilim ng aking nakaraan nang hindi alam ang buong katotohanan. Isang gabi, habang naghuhugas ako ng mga pinggan, dumaan sa aking isipan ang isang detalye na hindi ko noon pinansin. Isang simpleng komento na binitiwan ni Ninong sa isang di inaasahang pagkakataon. May mga salitang nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa akin. Isang pakiramdam na noon ay tinanggal ko lang sa aking isip. Ngunit ngayon, nagsimula itong magbukas ng isang bagong pinto ng mga alaala. Puno ng kalituhan at marahil ay takot, nagsimula akong magtanong sa sarili ko kung may iba pa bang mga bagay na hindi ko nakikita noon. Pumunta ako sa isang matandang kaibigan ng pamilya. Isang tao na matagal ko nang hindi nakakausap. Sa kanya ko unang narinig ang ilang piraso ng katotohanan. Sa mga salitang binitiwan niya, nagsimulang magbukas ang mga mata ko sa mga bagay na matagal ko nang pinagtakpan. Hindi pala ako ang unang biktima sa ganitong klase ng sitwasyon. Marami pa palang ibang kwento na naging bahagi ng buhay ni Ninong at ng iba pang mga tao na may kinalaman sa aking nakaraan. At hindi ko inakalang makakarating ako sa puntong ganito, na maghahanap ako ng mga sagot.
at makikita ko ang mga bagay na wala akong lakas na tanggapin noon. Ang mga bagay na nalaman ko ay nagbigay sa akin ng halo-halong emosyon. Nagalit ako sa sarili ko dahil bakit hindi ko nakilala ang mga senyales. Bakit ako naging bulag sa mga nangyayari sa paligid ko? Pero habang ang mga galit na iyon ay bumangon, naramdaman ko rin ang isang bagong uri ng lakas. Ang lakas na muling maghanap ng katotohanan at ipaglaban ang aking karapatan. Hindi ko na kailangan pang maging biktima sa isang kwento na hindi ko na alam kung paano nagsimula. Ang mga sagot ay nakatago lang sa mga piraso ng nakaraan na matagal ko nang itinago. Habang nagsisimula akong magbuklat ng mga pahina ng aking nakaraan, napagtanto ko na hindi lang pala ang mga tao sa paligid ko ang may mga sikreto, kundi pati na rin ako. Natutunan kong tanggapin na ang pagkatalo ay hindi palaging isang bagay na dapat ikahiya. Hindi ko na kailangang magtago. Hindi ko na kailangang magsinungaling. Hindi ko na kailangang maging isang tao na hindi ko naman talaga kilala. Ang mga hakbang na ginawa ko patungo sa pagtuklas ng katotohanan ay nagsilbing paalala sa akin na wala akong itinatagong lihim na mas magaan kaysa sa pagtanggap sa aking sarili. Simula nang magsimula akong magtanong, nagsimula akong magkaroon ng lakas upang mapatawad ang sarili ko. Natutunan ko na ang paghahanap ng katotohanan ay hindi palaging magaan. Ang mga bagay na matagal nang itinatago ay may kasamang sakit. Ngunit sa mga pagsubok na iyon, natutunan kong yakapin ang bawat bahagi ng aking sarili, pati na rin ang mga pagkatalo at ang mga natutunan mula rito. Hindi ako nag-iisa sa aking paglalakbay. Habang ang mga salitang natutunan ko ay patuloy na umaabot sa aking puso, nagsimula akong magpatawad. Hindi lang sa ibang tao, kundi sa sarili ko. Hindi ko na kailangang maging biktima sa isang kwento na hindi ko nasusulat. Hindi ko na kailangang manatili sa mga takot na nagpapahirap sa akin. Sa pag-unawa ko sa mga nangyari, natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kakayahang magtago ng mga sakit, kundi sa kakayahang harapin ang mga ito ng buo at hindi magpatalo. Sa bawat hakbang patungo sa paglaya, natutunan kong ang healing ay hindi basta-basta. Hindi ito isang bagay na darating ng magaan o mabilis. Pero habang lumalakad ako sa landas na ito, nararamdaman ko ang pagbabago, ang pagbabalik ng lakas, ang pagkakaroon ng lakas upang magsimula muli. At sa bawat araw natutunan kong ipaglaban ang aking sarili. At sa huli, natutunan ko rin kung paano magpatawad at maghilom. Nandyan na siya, ang matagal ko nang hinihintay na sagot. Sa kabila ng mga pagdududa, ng mga takot na baka ang katotohanan ay masaktan lang ako, dumating siya sa isang hindi inaasahang paraan. Ang lihim na matagal kong iniiwasan ay tila dumating sa aking buhay sa pinaka hindi inaasahang pagkakataon, at ang epekto nito ay mas malalim pa sa kung anong inaasahan ko. Isang hapon, habang ako ay naglalakad sa parke, nakatanggap ako ng isang mensahe. Ito ay isang simpleng text mula kay Ninong. Mga salitang tila walang laman. Ngunit sa bawat letra, naramdaman ko ang bigat ng mga nakatagong pahayag. Jane, may mga bagay na hindi mo pa alam, at oras na para malaman mo ang buong kwento. Ang mensaheng iyon ay nagsimula ng isang chain of events na magbubukas sa akin ng isang katotohanan na hindi ko pa kayang tanggapin. Pumunta ako sa bahay ni Ninong, puno ng kaba at takot. Huwag kayong magkamali, hindi ako natatakot sa kanya, kundi sa kung anong magiging epekto nito sa aking pananaw sa buhay, sa mga nangyari, at sa mga relasyon ko. Dumating ako at agad na sinalubong ni Ninong. Tahimik siya, parang may mga salitang matagal na niyang pinigilan. Ang mga mata niya ay nagsasabi ng maraming bagay.
Pero hindi niya kayang ilabas ang mga salitang iyon ng buo. Hanggang sa dumating, ang sandali na hindi na niya kayang magtago pa. Inamin ni Ninong na may mga bagay siyang isinakripisyo para sa aking kapakanan. Isang hindi inaasahang sakripisyo na matagal niyang itinagong mula sa akin at mula sa buong pamilya. Ang mga nangyari sa amin ay hindi basta aksidente. May mga pangyayari na binalot ng takot at pagpapataw ng mga desisyon na ginawa niya upang protektahan ako mula sa mga bagay na hindi ko kayang maintindihan noon. Ang mga hindi ko alam na detalye ay nagsimulang mabunyag. Ang mga desisyon na ginawa ni Ninong ay may koneksyon sa mga nakaraan kong pag-aalinlangan. Si Ninong pala ay may isang lihim na pinangako sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para sa akin. Kahit pa ito ay magdulot ng kalituhan o sakit sa iba, ang sakripisyong iyon ay hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang lahat ng ito. Parang isang malupit na biro ang lahat. Pinili niyang ilihim ito para hindi ako madamay sa mga pasakit ng nakaraan. Ngunit sa bawat hakbang na tinahak ko, mas lalo kong naisip. Sino ba ang nagtakip sa akin mula sa lahat ng ito? At bakit ko ito hindi nakita noon? Ang mga salitang iyon ni Ninong ay naging tulay upang makita ko ang lahat ng koneksyon. At sa paglalakbay ko, napagtanto ko na ang lahat ng mga desisyon, ang mga salitang itinagong matagal, at ang mga sakripisyo ay hindi ko palang ganap na nauunawaan. Akala ko ay ako lang ang naging biktima ng lahat ng ito. Ngunit sa huli, natutunan ko na may mga taong handang magbigay ng kanilang sariling kaligayahan at kapayapaan upang maprotektahan ang iba. Isang uri ng pagmamahal na hindi ko pa kayang ganap na yakapin. Ang epekto nito sa aking puso ay masakit. Pero sa kabila ng sakit, nararamdaman ko ang isang uri ng pagkakaroon ng lakas upang matutunan ang mga bagay na matagal ko nang iniwasan. Ang paghahanap ng sagot ay hindi palaging madali. Ngunit sa bawat sagot na natutunan ko, isang hakbang ako patungo sa pagiging buo muli. May mga bagay pala na hindi ko kayang intindihin noon. Pero ngayon, nagsisimula akong matutong yakapin ang lahat ng ito, ang mga sakripisyo, ang mga pagkatalo, at ang mga pagbabago. Hindi ko na kayang magtago pa mula sa katotohanan. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ng ito, natutunan kong tanggapin na may mga aspeto ng buhay na wala akong kontrol. At sa kabila ng lahat, natutunan ko ring ipaglaban ang aking karapatan, ang aking kwento, at ang aking kapayapaan. Ang lahat ng mga hindi ko alam ay dumating na sa akin. At sa wakas, natutunan kong tanggapin ang katotohanan. Sa bawat hakbang ko papalayo sa nakaraan, ang mga sugat na matagal kong ikinover up ay unti-unting naghilom. Hindi madali, at alam ko na hindi ko pa rin ganap na naiwasan ang lahat ng emosyon na dulot ng mga nangyari. Pero may isang bagay na nagsimulang magbukas sa akin, ang posibilidad ng bagong simula. Ang katotohanan ay hindi palaging magaan. Hindi ko rin naisip na ang bawat sagot na nahanap ko ay may kasamang bagong sakit. Ngunit sa bawat piraso ng katotohanan, natutunan kong mahalin ang aking sarili. Natutunan kong tanggapin ang aking mga pagkatalo, ang mga pagkakamali na hindi ko maiwasang gawin, at ang mga relasyon na hindi ko na kayang kontrolin. Wala nang lugar para sa mga tanong na walang sagot. Sa halip, natutunan ko na ang pinakamahalagang hakbang ay ang matutong magpatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa sarili. Ngunit hindi ito isang simpleng proseso. Marami akong pagkakataong natanong ang aking mga desisyon at tinanong ko kung ang mga hakbang na ginawa ko ay tama. Pero sa bawat pagkatalo at pagkatalo, natutunan ko ring magsimula muli. Wala akong kontrol sa mga nangyari, ngunit mayroon akong kontrol sa aking susunod na hakbang. Hindi ko kailangan ng iba upang makahanap ng lakas. Ang lakas ay palaging nandoon sa loob ko, kahit na matagal ko itong iniiwasan.
Isang hapon, habang nakaupo ako sa tabing dagat, naisip ko na baka may pagkakataon pa akong magsimula ulit. Ang mga taong may kasamang sakit at alaala ay bahagi na ng aking buhay, ngunit hindi sila ang magdidikta kung ano ang magiging bukas ko. Ang mga sugat na iniwasan ko noon ay nagsimula ng maghilom, at sa bawat hakbang na tinahak ko, natutunan ko ring yakapin ang mga ito. Hindi ko na kailangan ng perpekto. Hindi ko na kailangan ng mga sagot sa lahat ng tanong ko. Ang kailangan ko lang ay ang maging buo. At natutunan kong gawin iyon para sa aking sarili. Sa kabila ng lahat ng nangyari, natutunan kong magpatawad, patawarin ang mga nagkasala sa akin, at higit sa lahat, patawarin ang sarili ko. Ang mga bagay na matagal ko nang kinatakutan ay nagsimulang magbago. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap. Ngunit alam ko na sa bawat hakbang ko, palapit ako sa aking tunay na sarili. Hindi ko na kailangan pang itago ang aking kwento. Ang kwento ko ay bahagi ng aking pagkatao at natutunan kong yakapin ito. Minsan, iniisip ko kung ang mga bagay ay magiging maayos pa kung nagtakip ako ng higit pang oras. Kung hindi ko ibinukas ang mga lihim ko sa ibang tao, baka naging mas madali ang lahat. Ngunit sa huli, natutunan ko na hindi ko kayang magtago magpakailanman. Ang tanging paraan upang makamit ang kapayapaan ay ang harapin ang lahat ng mga alon, ang mga dagat na puno ng sakit at kalungkutan. Ngunit sa bawat alon na dumaan, natutunan ko ring magtayo ng bagong pampang, isang lugar kung saan makakahanap ako ng kapayapaan. Ang katotohanan ay matagal nang andyan, at ngayon, natutunan kong tanggapin ito. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, ngunit ang pinakamahalaga ay natutunan kong magpatuloy. Maglakbay ng mag-isa o kasama ang mga tao na may malasakit sa akin. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, natutunan kong magpatawad at muling magsimula. Hindi ko kailangan ng mga sagot sa lahat ng tanong ko. Ang kailangan ko lang ay magpatuloy sa paghahanap ng tunay na saya, ng bagong buhay. Ang buhay na itinatag ko sa katotohanan, sa pagmamahal sa sarili, at sa lakas ng loob na magpatuloy, anuman ang nangyari. Mga kasirin, sana ay nakatulong sa inyo ang kwentong ito. Ang mga pagsubok at paglalakbay natin sa buhay ay hindi laging madali, pero laging may pag-asa sa bawat hakbang. Tandaan, ang tunay na lakas ay nagmumula sa loob. Hanggang sa muli, salamat sa pagsama sa ating kwento.